Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Babalik ng droga. Yan ang dapat nating pinag-uusapan. Hindi yung name calling, hindi yung negative campaigning. Simula pa lang, nag-negative campaign ka na. Mabuti na rin sapagkat sinimulan mo, ating sasagutin ang mga binabato mo na wala namang basihan. Kay Melody Torrigues 066, Happy Valentine's, Senador. Happy Valentine's din sa iyo, Melody. Kay Alisa, shout out, attorney from Bukidnon. Ako bahala sa iyo dito sa Kibawe, Bukidnon. Maraming salamat at sa tulong po ninyo. Si Dodong, maayong hapon. Attorney Vic, maayong gabi. God bless from Butuan, Mindanao. Mabuhay po kayo. Thank you, Dodong. Kay At Odette, gandang gabi, Attorney Vic. Rodriguez, vote straight, Team Suka. Ayan na naman si Team Suka. O ito rin, si Dangs. I vote for you, Attorney Vic from Singapore. Solid Team Suka kami. Yang Team Suka na yan, alam ho ninyo, talaga namang hindi nakakahiya na ikay napag-utusang bumili ng suka. Ang daming beses kong napag-utusan ng nanay ko nung ako'y bata. At enjoy ako pag inuutusan. Alam ho ninyo kung bakit. Anyway, we'll try to make this live Valentine's Day sa mga nagde-date. Samahan ko lang kayo ng isang oras sa traffic. Ako'y dumaan din sa traffic. I was supposed to go on live ng 5 p.m. Naipit din ho ako sa traffic. Talagang naintindihan ko, pag Valentine's talaga nung bata pa ako hanggang ngayon, talagang traffic sa mga major na lansangan. So anyway, nung ako'y bata, nag-e-enjoy ako pagka ako'y inuutosang bumili ng suka. Whether yan sa sari-sari store, sa convenience store. Wala pa ho convenience store nung panahon ko. Sari-sari store po ang tawag dyan. Yung neighborhood store. Sari-sari store po yan. Diyan ka utusan, o kaya ay sa grocery, o kaya mismong sa palengke. Basta pag inutusan ka, kaming mga tayo po na merong normal at masayang kabataan, nag-e-enjoy tayo dahil opportunity po natin yan, yung sukle na binigay sa atin ng nanay natin pambili na suka. Minsan dadagdagan mo pa bili ka pa ng anong tawag doon, mantika. Hindi dalawa bibilin mo, may sukli yan, sigurado, hindi ka nang bibigyan kulang Nag-e-enjoy ako dun sa sobra. Hindi dahil nangungupit ka, bawal ho sa amin yun, ayaw ng nanay ko yan. Pero, pwede kang bumili ng chewing gum, pwede kang bumili ng candy, pwede kang bumili ng popsicle, makakabili ka ng extra mo Hindi marami, pero yun yung benepisyo. Pagka sinunod mo yung magulang mo, pwede kang bumili. Small items, and chewing gum, candy, crackers, o yung mga chips, o kaya ice cream. Kaya pagka naalala ko, very popular po yung Team Suka. Yes, napag-usapan po namin kahapon yan. Kaya yung higit na nakararaming Pilipino, pati kabataan, wala pong nakakahiya na kayo ay pinabili ng suka. Huwag ho kayong makikinig dyan sa mata pobreng yan. Yung mata pobreng yan, yung mandato niya galing sa atin, sa ating lahat. Huwag po tayo makikinig dyan. And again, as our title nababasa ninyo, issue-based campaigning. Yan ang ating dinadala dito sa Hakbang ng Maisog. Issue-based campaigning. Nais ko rin palang batiin, nabasa ko kanina, si Joey, si Joie de Vive, yung kanya pong page na naglabas siya. Kasi nga, sinimulan ho nila yung negative campaigning. Babalik tayo ngayon.
Hindi natin sasabayan yung negative campaigning. Issue-based po tayo, katotohanan. Kung gusto ninyo ng ganyan, gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Joa de Viva. Salamat po at may naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot? Gusto mong pag-usapan yan? Kung gusto mo, okay sa amin, pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayanan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas? Yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap. At karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo. Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan, suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung vice cam and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung Alitagtag drug haul, nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pahiramin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue. Sa issue pa lang yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang isagutin mo yung bakit meron 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung, ako I'd like to think mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight at they will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag.
Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. Ano po yan? Yung Bicameral Conference Committee report, hanggang ngayon hindi mailabas ng House of Representatives yung enrolled bill, yung kopya ng enrolled bill. Nakakuha po tayo, ipinakita ko sa inyo nung makailang araw, na meron tayong nahalukat dyan sa archive section ng House of Representatives. Unsigned po. Unsigned ng Senate President, unsigned ng Speaker of the House, unsigned ng Senate Secretary, unsigned ng Secretary General ng House of Representatives, unsigned ng Pangulo ng Pilipinas yung enrolled budget na nandiyan sa archive section ng House of Representatives. Hindi nila pwede sabihin draft yun. Gagawin na naman tayong mangmang ng kongresista ng Marikina eh. Baka sabihin na naman niya, draft yan. Archive section na yan. Archive. Ibig sabihin, taguan. Repository, diyan pinipreserve yung mga kopya ng original authentic records, original authentic document. So yan ang ating pag-usapan. Hindi yung negative campaigning ninyo. Pwede nyo ituloy yan. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng pork barrel queen tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014. Salamat kay Joa De Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mo mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito, anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Hall, yung Alitagtag Drug Bus. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasabat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi nyo na pinag-uusapan. Wala nang impormasyon ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa issue ng vice scam. Huwag mo nating kalilimutan yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po niyong kalilimutan yun na yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipinong may bangko, may deposito, may naitatabi. Importante pong alam niyo ito. 117 billion pesos pera ng PDIC kinuha po ng Marcos administration. Sa nila linagay, siyempre, pampondo ng kanilang unprogrammed appropriation noong nakaraang taon, noong 2024. Pinondohan yung IX, pinondohan yung ACA, pinondohan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace, and security. Kay Rolf G. Tanyola, Happy Hearts Day, Attorney Vic Rodriguez. Salamat, Rolf. Kay Duterte diehard supporters, Team Suka versus Team Sinusuka, Savage. At si Leo Lim. Fully support po kami sa inyo from Cebu. Kay Gina M. Noynay, watching from Sabah. Hello, kamusta po kayo dyan? Si Malu Ancheta, enjoy talaga kapag inutusan tayo yung sukli ibibigay. Thank you, Malu. I know you can relate. At ang dami nating nabibili pagka napapag-utusan tayo dahil nare-relax ang nanay dahil sumunod ka eh. Parang good boy pa ang dating mo. Pero totoo, nabili mo rin yung matagal-tagal mo nang inaasam. Si Elizabeth Damaso, magandang hapon po, Attorney Vic, iboboto ka namin. 5 kami sa family ko. Maraming salamat, maraming salamat. So yun po yung issue natin, ay yung 25 billion pesos ng DBP, yung 50 billion pesos ng Land Bank of the Philippines, yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Gusto nyo ng issue? Yan, pag-usapan natin. Issue-based tayo. Naglagay ako ng mga notes ko rito para maganda. I'm trying to make our life tonight a little light, but it cannot be. Marami po talagang seryosong problema ang ating bansa na nangangailangan ng mga seryosong taong kayang magbigay ng seryosong solusyon. Kaya ito po dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo ng live, issue-based campaigning po ang ginagawa ng hakbang na maisog. Hindi naman kami nag-resort sa negative campaigning. Natataon lang na talagang lahat ng ginawa ng administrasyong ito panay negatibo. And let me just bring this one up to you. Kahapon po may lumapit sa akin regarding doon sa aking naging talumpati
At sumasang-ayon naman sila na palakasin ang mandato ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lagyan natin ito ng kapangyarihan na magsagawa, utusan ang lahat ng taong gobyerno, elected or appointed, na sumailalim sa isang mandatory, open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Importante po yun dahil sabi ko nga, Article 11, Section 1, public office is public trust. At lahat ng panahon dapat ay may pananagutan ang lahat ng taong gobyerno sa kanyang nasasakupan, sa kanyang nasisilbihan, in this case sa ating po mga Pilipino. So ito po dapat natin pinag-uusapan. May nagsabi sa akin, hindi ko nga alam negatibo na raw ang lahat ng ginagawa ng administrasyong ito. Minsan lang silang may pag-asang magpositibo, tumanggi pa sumailalim sa drug test. Yun nga rin ho ang hindi ko maintindihan Negatibo na sila sa lahat ng ginagawa nila, tsansa na magpositibo, tumanggi pa. So gusto ninyong issue-based, gusto ninyong sagutin namin. Yung inyong mga negative campaigning, sasagutin natin. Basta tanda lang din kayo. Nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan? Yan, sagutin nyo yan. Hindi negative campaigning to, issue-based ito. Sinabi nila ito sa kanilang SONA, 500 billion pesos sa loob lamang ng 2 taon ang kanilang inubos at sinasabing merong higit kumulang 5,500 flood control programs. Nasaan? Issue-based tayo. Negatibo ang dating sapagkat negatibo ang inyong performance. Wala kaming makita. Wala kayong nagagawa pang mabuti sa sambayan ng Pilipino. Mangangalahati na kayo sa inyong termino. Mga kababayan, 6 na taon lang itong mga to Huwag tayong pumayag. Ngayon, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte kahapon. At ulitin ko. At ganoon din naman sinasabi ko, kahit saan ho ako magpuntang lugar. Ako'y nagpepresenta, nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, at nagpapasuri. Kung sakasakaling sa tingin po ninyo, ako'y karapat-dapat na pairamin ang inyong mandato at ng inyong boto, tulungan po ninyo ako maging senador number 56 po sa balota, si Atty. Vic Rodriguez. Subalit, kung sa tingin naman ninyo na kontento na kayo sa ganitong uri ng korupsyong nagaganap sa ating lipunan, higit na talamak ang korupsyon, kung happy kayo, kung kontento kayo, meron pa silang 3 taon, di doon nga naman kayo sa kanila. Tangkilikin nyo sila. Huwag nyo kaming samahan sa Team Suka. Pero kung gusto ninyo ng totoong pagsisilbi, alam ho ninyo, ulitin ko yung sinabi ko kagabi, ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng mga gintong peke. At ang suka ang kalaban ng mga mambubutol. So the choice is yours. Kaya nga po tama si Pangulong Duterte kung masaya kayo kung sasabihin ninyo na higit na mas maraming nabibili ang 1,000 nyo ngayon kung iahambing mo sa halaga ng 1,000 ninyo nung nakaraang 2 taon, ipagpatuloy nyo, ibigyan nyo pa sila ng 3 taon na ganitong uri ng pamumuhay. Kung sa tingin ninyo na mas mababa ang droga at mas mababa ang kriminalidad dito sa administrasyong ito, di yung 3 taon, bigay pa ninyo uli sa kanila. Tangkilikin nyo yung kanilang grupo, pero kung naniniwala kayo na higit na mahirap ang buhay ngayon, walang trabaho, underemployment, unemployment, mataas ang inflation, mataas ang kriminalidad, laganap muli ang droga, hindi safe ang ating kalsada, dito po kayo sa Duterte senatorial candidates. Andyan po kami kagabi, nagpakita po kaming lahat, kompleto kami, pakitulungan niyo po kami. And then, back to the issue again, 500 billion pesos flood control funds, ginamit nila. Nasaan? Gusto niyong pag-usapan ang issues natin, panagutin po natin sila. Anong nangyari doon sa flood control funds? 200 inosenteng Pilipino patay. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod sa baha dahil ninakaw yung pera para sa flood control programs. Huwag po niyong kalilimutan yan. Iyan ay isang katotohanan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa pagnanakaw ng pondo na para sana ay sa flood control funds. Yan ang ating pag-uusapan. Kay Marlo Magno, mabigyan sana ng transparency ang mga mamamayan kung saan ginagastos ang pera ng Pilipinas. Tama po yun. Pati po yung 25 tonelada ng ginto
na reserve ng central bank natin, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagbenta sila. Hindi malinaw kanino nila binenta. Wala hong sagot sila rito. Wala pong transparency. Kanino nila binenta? Importanteng malaman natin kanino nila binenta at magkanong halaga nila binenta o magkano man ang bentahan dyan per ounce, per kilo, per ton. Kinakailangan alam natin. Dahil baka naman nagisa na naman tayo sa sarili nating mga mantika. Yung ginto, baka sila-sila rin ang bumili. Ibinenta ng Bangko Sentral kung kani-kanino na sila-sila lang din pala. Hindi po yung Bangko Sentral. Ito mga korap sa gobyerno. At baka sweetheart deal pa yan, bagsak ang presyo. Ito yung mga pananagutan dapat nilang ipaliwanag. Kaya nga lagi ko sinasabi, issue-based campaigning tayo. Pag-usapan natin ang issue. Nasaan yung 25 toneladang ginto na reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Kanino ninyo binenta at magkano ninyo binenta? Dahil sigurado tayo, kung ngayon papalitan yung 25 toneladang ginto na ibinenta nila, abonado pa ho ang Republika ng Pilipinas. Abonado pa ho tayo, mangungutang na naman yan. Bakit? Higit pong mataas ang presyo ng ginto ngayon sa bentahan o sa merkado. Wala po tayong mabibiling 25 tons ng ginto sa halagang pinagbentahan nila last year. Yan ay isang katotohanan. Dapat nila ipaliwanag yan. Saan nila dinadala ang pera nating mga Pilipino? At kaya Alicia Kim 24, maganda po talaga mga attorney ang makakapasok sa Senado para alam talaga ang mga batas, hindi maging mangmang. Tama po yun. Maraming salamat. Sa tulong po ninyo, ang atin pong Duterte senatorial candidates, napakaraming magagaling na abogado. Kay Roberto Dagil, 8458. Attorney Vic, sana mabasa mo ito. Binabasa ko na po, Robert Dagil. Papagawa kami ng malaking tarpaulin dito. Team Suka versus Team Isinusuka, ilalagay namin dito sa labas ng mga gate namin. Robert Dagil, karapatan po nyo na magpahayag ng inyong saloobin. Basta't po private property ninyo at sarili po ninyong inisyatibo, wala po kami magagawa kung hindi magpasalamat. Maraming salamat. Ngayon pa lang, maraming salamat. At pag-usapan natin yung issues. Ano nang nangyari? Wala pong ibinunga. Yung kanyang excessive foreign trips. Yung kada biyahe ng biyahe, natandaan po nyo yan, unang 2 taon sa pwesto, biyahe ng biyahe, ang naiuwi, pangako. Ang naiuwi, pledges. Ang pledges po, pangako ho yun, hindi po kwarta yun. Hindi po pera yun, hindi po investment yun. Pangako lang ho yun. At syempre, kinakailangan i-justify ng mga iba't ibang departamento, marami daw na pirmahan na MOU. Alam ho ninyo, ako'y naging aktibo sa practice sa pribado, yung MOU, pagka mayroong mga pagpupulong na malalaking negosyante, lumilipad doon ang MOU. Kinakailangan ma-justify bakit ka nagpunta doon sa lugar na yun sa kumpanya mo, sa business partner mo, para may maikwento ka. Nagpirmahan kami ng MOU. Pero yung MOU wala pong halaga yun, wala pong meaning yun. Memorandum of Understanding. Why do you have to reduce your understanding into a memorandum form? Kung nagkaintindihan na nga kayo. Common sense yun. Kung tayong dalawa nagkaintindihan, ba't kailangan natin isulat? Hindi pa naman agreement yan. Nagkaintindihan lang tayo, nagkaigi tayo. Pero wala pong visa yan. Hindi naman enforceable ang Memorandum of Understanding. Ang ibig sabihin lang ng MOU, nagkaigi tayo, nagkasundo tayo na pagdating ng araw ay maghahanap buhay tayong dalawa. Kung darating yung araw na yon. Pag hindi, wala hong MOA, walang investment, walang foreign direct investment, wala pong mamumuhunan na papasok sa ating bansa. Yan po yung panimula ng kanilang pambubudol diyan sa kanyang excessive foreign trips. Issue-based uhuli ang ating kampanya. Ang EDCA bases, nagkalat po ang US military bases dito sa ating bansa. Nagkalat po yan. At makikita naman natin sa dalawang pananalita na niya sa kanilang ginagawang rally, tinataas po niya yung intensity ng anti-China rhetoric niya. Kitang-kita natin, gigil na gigil sa bansang China na yung miyembro daw ng Duterte senatorial candidates ay pro-China.
Nakalimutan niya kasi na ang number one source ng ating imported products ay China. Inaaway niya ang China. Totoo po yun. Ang number one source of our export, yung export destination po natin, number one pa rin ang United States. Kaya nga parehong mahalaga itong mga higanting ekonomiyang ito. Pero hindi ka dapat makipag-away sa bansang China. And fact of the matter, hindi ba nung kumakandidato ka noong 2021 at noong 2022, ang takbuhan mo ay yung mga Filipino-Chinese na tumutulong sa atin nun? Oy, bakit ngayon galit na galit ka sa China? At sinasabi mong pro-China ang Duterte senatorial candidates. But sinasabi mo na si Pangulong Duterte ay pro-China. Hindi siya pro-China, he is pro-Filipino. Ang interes ni Pangulong Duterte, interes ng Pilipino. Binalanse niya yung impluensya ng Amerikano, binalanse niya yung impluensya ng bansang China dito sa atin sa Pilipinas. At hindi po siya pro-China. Lalo hindi rin siya pro-US. Siya po ay pro-Filipino. At maintindihan din naman natin yung spin na yan dahil alam po ninyo, itong mga kaibigan nating Amerikano, hindi rin mo rin naman matatanggal sa kanila yung kanilang may tuturing mo sigurong hinagpis kay Pangulong Duterte sapagkat ito nalalaman itong mga taga-Samar. Tatandaan po nyo yung ginawang howling wilderness, sinunog yung Samar nung isang colonel, si Colonel Smith. Sinunog yung Samar dahil nga po, di ba, nagkaroon ng bakbakan dyan noong panahon ng Amerikano at digma ang Pilipino. At kinuha nila yung Balangiga Bells. Yung Balangiga Bells, ito po ay ginawa nilang trophy. Trophy na ipinapakita nila na tinalo nila ang Pilipino. Maraming Pilipinong namatay. Just correct me if I'm wrong. His name, I think, is Colonel Jacob Smith. Nasa kasaysayan po yan. Ang utos ni Colonel Smith noon, dahil natalo nga sila, ang utos niya sa kanyang mga sundalo, higit akong matutuwa kung mas marami kayong papataying Pilipino. Nasa history book po yan. At ang kanyang kautusan, lahat ng makikita niyong Pilipino na nag-edad 10 years old pataas, patayin ninyo. Yan ang utos niyan. Wala rin naman sanction ng Amerika dyan sapagkat yung Colonel Smith to, yung ginawa niyang howling wilderness, yung Samar, namatay po yan, hindi Colonel, na-promote pa yan. Namatay yan as a general. Yan ang katotohanan. Kaya hindi mo matanggal sa ating matagal ng alyado at kaibigan na Estados Unidos. Yung iilan lang naman dyan, hindi lahat. Dahil pinasauli ni Pangulong Duterte yung Balangiga Bells. Di nila matanggap yun. Bakit naman hindi nyo matanggap? Amin yun. Di ba? Ginawa ninyong war booty. Kaya firm and very strong leader si Pangulong Duterte na obliga sila ngayong isoli ito, yung Balangiga Bells, dahil part yan ng heritage nating mga Pilipino. Dinamdam siguro ng iilan dyan sa gobyerno ng Amerika, kaya sila ay galit na galit kay Pangulong Duterte. Bukod dyan, ito nga pagbabalanse niya na binalanse lang na niya yung interest ng China at Amerika sa ating bansa. Yan din dapat ginagawa ng Pangulo ngayon eh. Yan ang dapat niyang ginagawa sapagkat alam nyo, we are so situated in a very strategic position. Dapat nga tayo gitna ng mga yan eh. Tayo nagdidikta, anong gusto mo China, anong gusto mo US, halika kayong dalawa rito. Pagkakasunduin ko kayo, huwag niyo akong diktahan. Dahil itong lugar na inyong pinagtatalunan, nasa akin yan eh. Yung napaka-importanting maritime zone, yung sa South China Sea. Yan ang ating pinag-uusapan dapat. Issue-based. Ang nangyayari, naglipa na po ang US military bases sa Pilipinas. Kahit ano pong tawag nyo dyan, tawagin ninyong EDCA, tawagin ninyong Visiting Forces Agreement, base militar po ng Estados Unidos yan. Hindi makatungtong ang mga Pilipino, hindi makatungtong ang tropang Pilipino diyan sa espasyo ng lupa na ino-occupy sa kasalukuyan ng US military troops, facilities, and kung ano-ano pa nilang kagamitan. So yan po ang katotohanan. Yan ang issue ngayong eleksyon, pag-usapan natin. Dapat yan kasi balanse yung approach natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Amerika at sa China. Hindi tayo dapat sunod-sunuran dito sa Amerikano. Hindi tayo dapat sunod-sunuran. Ano na bang naibigay nila sa atin?
Pinagamit mo yung base militar natin na libre. Pinagamit mo na libre. Kung nagpagamit ka na lang, sana ginamit mo na lang din sila, singilin mo. Kailangan natin ng pera eh. Tapos pagka sila nag-i-extend ng tulong in the form of a loan assistance. Loan pa rin yun, utang ho yun, tayo magbabayad nun. Pag-usapan natin issue-based campaigning, issue-based tayo. Kaya lang talaga magne-negative ang Administrasyong Marcos sapagkat wala pong ginagawa ito para sa kapakanan nating mga Pilipino. Yung pag-usapan din ho natin yung sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, bahagi po ito ng kanilang diversionary tactic. Nais nilang ilihis. Dahil naniningil po, tatandaan nyo itong midterm election is a referendum. Referendum ito kung sang-ayon nga kayo sa unang 3 taon ng Marcos administration. Ulitin ko, ako ay nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, nagpapatimbang sa inyo. At kung sa tingin po ninyo tayo karapat-dapat at nararapat, pahiramin po ninyo ako ng inyong tiwala at boto. Iyon po ang dapat ginagawa ng lahat ng kandidato. Hindi po yung negative campaigning. Pero hindi naman pwedeng lulunukin natin lahat ng sinasabi nila dahil gaslighting po yan. Hindi po tayo dapat maging biktima niyan. Tinutuwid natin yung mulit patuloy na pambubudol ng Marcos administration at dala-dala niya hanggang kampanya. Kay Aline Samson, Team Suka, the Lucky 9 lang malakas sa OFW here from Hong Kong. Salamat. Talagang legend na si Team Suka. Kay Bubbly Mitch Fernandez, mahirap po talaga pag walang alaman. Leader ng bansa. Kay Junri Abioy, True Attorney Vic, marami tayong products na galing sa China. So bakit awayin pa ng Pinas ang China? Alam ho nyo yung China, tigil lang nila ang importation ng toilet paper sa US, magkakagulo po sa US. Hindi po biro, tigil lang nila yung importation ng toilet paper sa United States. Tingnan nyo, magkakagulo dyan sa Amerika. So yan ho yung ating sinasabi, balansihin mo yung interest.